Oras mga kababayan, alas 9:04 na po ng umaga. Kaibigan, kumusta? Ka-Natures, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 12 na ng Agosto taong 2026. Narito na naman po tayo sa ating programang Mga Sulat ni Willie Kawili. Mga liham na ating bibigyan ng pansin, mga gunitan ng nakaraan, mga hinanakit at sakit na dulot ng buhay. Tungkol man sa pag-ibig, problema sa pamilya, o iba't ibang suliraning hinarap at tiniis dahil sa kapalaran. At ngayong araw, muli nating bubuksan ang mga pahinang puno ng emosyon. Mga kwentong minsan ay pilit nating kinakalimutan, ngunit patuloy na bumabalik sa ating alaala. Ating basahin, ating pakinggan, at ating damhin ang bawat kwento sa mga sulat ni Willie Kawili. Sa araw na ito ay ating pagtutuunan ang sulat galing kay Delay. Dear Kuya Willie Kawili, magandang araw. Tawagin niyo na lamang po akong Delay, taga Magpet, North Cotabato. Alam niyo po, Kuya Willie, sa bawat salitang isusulat ko, parang isa-isa kong binubuksan ang mga sulat na matagal ko nang itinago. Kung sisimulan ko sa aking pagkabata, baka masyadong mahaba ang aking kwento. Kung sisimulan ko naman sa aking kabataan, marahil itatanong niyo kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako nakapag-asawa. At kung sisimulan ko naman sa panahon ng pagtatrabaho ko sa ibang bansa, baka doon niyo mauunawaan kung bakit sa edad kong ito parang wala akong sariling buhay. Ngunit marahil kailangan kong magsimula sa isang bagay. Noong high school ako, sikat ako. Hindi dahil mayaman kami. Hindi dahil marami kaming pera. Sikat ako dahil ayon sa mga tao, maganda raw ako. Maraming lalaki ang humahanga sa akin. May mga sumusunod sa akin pauwi. May mga nagpapadala ng love letters. May mga naghihintay sa gate ng paaralan. May mga lalaking gustong manligaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala akong pinili. Dahil may isang lalaki rin na malapit sa akin. Ang pangalan niya ay Luisito. Taga-barangay Mabuhay rin siya. Simple lamang siyang tao, Kuya Willie. Hindi mayaman. Hindi rin siya pinakagwapo. Pero ang alam ko, mabuti siyang tao. Mabuti siya sa akin. Minsan hinahatid niya ako pauwi. Minsan nagkukwentuhan kami at kuminsan sinasabi niya, Delay, wag na wag mo akong kalimutan ha. Sa puntong yon, tatawa lamang ako. Bata pa kasi kami noon. Hindi ko alam na ang mga simpleng salitang yon ay magiging isa sa mga alaala na aking babalikan pagkaraan ng napakaraming taon. Ngunit Kuya Willie, hindi si Luisito ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-asawa. Hindi siya ang dahilan kung bakit nanatili akong walang asawa. Ang totoo, wala talaga akong piniling lalaki. Nung lumala ang kaguluhan sa aming lugar, halos linggo-linggo nagkagiyera na, napilitan ang aming pamilya na lumikas. Lumipat kami sa Magpet at doon nagsimula ang panibagong yugto ng aking buhay, Kuya Willie. Bagong lugar, bagong paaralan, bagong mga tao, bagong mga pangarap. Pagkatapos kong mag-aral,
Nagtrabaho ako. At habang ang ibang mga kaedad ko ay nagsisimula ng magkaroon ng kasintahan, habang ako nagsimula ng magtrabaho para sa pamilya, habang ang iba ay nag-iisip kung saan sila mamasyal sa kanilang day off, ako naman ay nag-iisip kung paano mababayaran ang matrikula ng aking kapatid. Habang ang iba ay nangangarap ng engagement ring, ako ay nangangarap na makabili ng gamot para kina mama at papa. Kaya hindi ko namalayan, lumilipas na pala ang panahon na magtrabaho ako sa ibang bansa, Kuya Willie. Doon ko ibinigay ang pinakamahabang bahagi ng aking buhay sa Middle East. Trabaho, duty, overtime, padala ng pera, tulog, at kinabukasan trabaho na naman. Minsan 2 shift, minsan kahit pagod na ako, nag-o-overtime pa rin ako. Dahil kapag tumatawag ang pamilya at sinasabing, Dilay, kailangan namin ng pera, hindi ko kayang sabihin ng salitang hindi. Kapag matrikula, si Dilay. Kapag merong bayarin, si Dilay. Kapag may bibilhing gamot, si Dilay. Kapag kailangan ng panggastos, si Dilay. Kapag may problema, Dilay, tulungan mo kami. At ang sagot ko palagi, sige. Yun lamang. Hindi ako galit. Hindi ako nagrereklamo dahil pamilya ko sila, Kuya Willie. Maraming pagkakataon na may mga lalaki nagtatangkang manligaw sa akin. May kasamahan ako sa trabaho na seryoso sa akin. May isang nakikilala ko na gusto makipag-date. May nagsabi, Dilay, matagal na kitang kilala. Mahal kita. Pero ngumingiti lamang ako at sinasabi ko, pasensya ka na. Bakit? Kasi hindi pa ako handa. Minsan, Kuya Willie, hindi na lamang ako sumasagot hindi dahil ayaw ko mahalin, kundi dahil palaging may pumipigil sa akin. May pamilya akong kailangan tulungan. May mga kapatid na nag-aaral. May mga bayarin. May mga responsibilidad at bawat taon. Sinasabi ko sa sarili ko, sa sunod na lang. Sa susunod na lang ako mag-aasawa. Sa susunod na lang ako bubuo ng pamilya. Sa susunod na lang ako maghahanap ng sarili kong kaligayahan. Ngunit ang problema, ang susunod ay nagiging 10 taon. Nagiging 20 taon. At ang 20 taon, Kuya Willie, ay halos naging 30 taon na. Minsan kapag gabi na sa aking silid sa Middle East, pinapatay ko ang ilaw. Mag-isa lang, tahimik, at tinatanong ko ang aking sarili, Dilay, kailan naman? Kailan mo naman iisipin ang sarili mo? Kailan ka naman maghahanap ng taong tatawag sa iyo ng mahal? Kailan ka makakaranas ng simpleng buhay? Uuwi ka mula sa trabaho at may naghihintay sa iyo. May magsasabing, kumain ka na ba? May magtatanong, kamusta ang araw mo? May hahawak sa iyong kamay. May magsasabing, huwag kang magtrabaho. Pahinga ka muna, pagod ka na eh. Pero wala. Ang laman ng aking cellphone ay mga tawag mula sa pamilya. Mga mensaheng, ate, kailangan namin ng... At muli kong sasabihin, sige, padadalhan ko kayo. Yun ang naging buhay ko. At hindi ko namalayan, Kuya Willie. Nakalimutan ko na pala kung paano humingi ng kahit ano para sa sarili ko. Hanggang dumating ang panahon na halos 30 taon na ako nagtatrabaho sa ibang bansa
Nakahanap ako ng sapat na iyon. At sinabi ko sa sarili ko, siguro, ito na. Panahon na. Panahon na para umuwi. Panahon na para alagaan ko naman ang sarili ko. Panahon na para magpahinga. At higit sa lahat, gusto kong makasama ang aking ama. Dahil si Papa, Kuya Willie, siya ang taong pinakamalapit sa aking puso. Sa bawat tawag ko sa kanyang habang nasa ibang bansa ako, lagi niya sinasabi, anak, huwag ka masyadong magtrabaho ha. Magpahinga ka rin. At lagi kong sinasagot pa, kaunti na lang. Pag uwi ko, magiging naroon na ako para kay Papa. At sa wakas, makauwi rin ako. Iyon ang pangako ko. Pag uwi ko, magiging naroon ako para kay Papa. Pagdating ko sa bahay, Kuya Willie, hinanap ko agad si Papa. Ngunit nung makita ko siya, napahinto ako. Nangangayayat na siya. Hindi na siya katulad ng aking naaalala. Ang mukha niya halatang pagod. Tinawag ko siya, Pa. Tumingin siya sa akin, Kuya Willie, at kahit nanghihina na, ngumingiti pa rin siya. Sabi niya, umuwi na talaga ang anak ko. Kuya Will, lumapit ako sa kanya. Yumakap ako ng mahigpit at umiyak ako. Hindi lamang dahil sa saya, kundi dahil bigla akong naramdaman. Hindi na pala katulad ng dati ang aking ama. Ilang araw lamang ang lumipas, lalo siyang nanghina. Dinala namin siya sa ospital. Pinatingnan. Pinaglaboratorio. Pinasuri. At doon namin nalaman, Kuya Willie, malubha na pala ang kanyang kalagayan. Nagkaroon na ng komplikasyon. Kinakailangan niya ng tuluyang gamutan. Mga gamot, mga pagsusuri, klase-klaseng pamaraan, pagpapa-ospital. At sa isip ko, walang problema. Pera lang to. Basta lang si Papa. Matapos ang 30 taon kong trabaho, Kuya Willie, eto na ang panahon para gamitin ko naman ang lahat para sa kanya. Kaya hindi ako nagdadalawang isip, ginamit ko ang aking ipon. Isang bahagi. Sinundan ng iba. Sinundan na naman ng isa pa. Hanggang sa wala na. Ang perang pinaghihirapan ko na ipunin sa loob ng napakaraming taon, unti-unting naubos, Kuya Will. Pero hindi ako nagsisi. Dahil sa tuwing nakikita kong humihinga pa si Papa, sinabi ko sa sarili ko, sulit. Basta buhay pa siya. Basta kasama ko pa siya. Kuya Will, isang gabi sa ospital, nakaupo ako sa tabi niya. Mahimbing siyang natutulog, hawak ko ang kanyang kamay. At bigla kong naisip pa, 30 taon ako wala sa tabi mo. 30 taon ako nasa ibang bansa pa. Napakaraming bagay ang hindi ko nasaksihan.
Hindi ko alam kung kailan ako o kailan ka unang nagkasakit. Hindi ko alam kung ilang gabi kang nagtiis. Hindi ko alam kung ilang beses mo akong hinahanap. At doon ako napaiyak, Kuya Will. Dahil bigla kong nauunawaan. Ang perang pinaghahanap ko sa loob ng 30 taon ay hindi pala kayang bilhin ang panahong nawala. Lalong lumalala ang kalagayan ni Papa, Kuya Will. Idilipat siya sa ICU. Mas marami ng makina na nakakabit sa kanyang katawan. Mas maraming doktor ang pumapasok. At sa tuwing may doktor na lumalapit, bumibilis ang tibok ng aking puso. Dahil natatakot ako sa susunod nilang sasabihin. Hanggang isang araw, tinawag ako ng doktor. Ma'am, napaka-komplikado na po ang kanyang kondisyon po. Kailangan natin siyang bantayan ng mabuti. Tumingin ako kay Papa at sinabi ko, gawin niyo ang lahat, ha? Kahit magkano. Basta huwag niyo siyang pababayaan, Dok. Dumating ang huling gabi. Hindi ko yun makakalimutan. Nasa tabi niya ako. Hindi na siya halos makakapagsalita. Habang hawak ko ang kanyang kamay, sabi ko, Pa, narito lang ako. Hindi na ako aalis. Matagal akong wala rito. Pero ngayon, nandito na talaga ako, Pa. Mahina ang kanyang paghinga nung panahon na ngayon, Kuya Willie. Tumitingin siya sa akin at kahit hirap na hirap, ngumiti pa rin siya. Sabi niya, anak, huwag ka nang maghintay. Sa pantong yun, Kuya Willie, nanginginig na ako. Pa, anong ibig mo sabihin, Pa? Mabuhay ka pa para sa sarili mo. Napaluha ako. Pa, huwag mong sabihin yan. Marami pa tayong panahon. Pag-uwi ko mula sa ibang bansa, Kuya Will, akala ko makakabawi pa ako. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong iwan, Pa. Habang sinasabi ko yun, pinisil ko ang kanyang kamay. At mahina niyang sinasabi, nakabawi ka na, anak. Sa pag-uwi mo, sa pag-aalaga mo, salamat. Biglang bumilis ang tunog ng makina. Nagsisinatingan ang mga nurse. Ma'am, kailangan po ninyong lumabas muna. Hindi. Hindi. Pa. Narito lang ako. Hindi ako aalis. Hawak na hawak ko siya, Kuya Will. Pa, ako ito. Anak mo. Ang anak mong matagal mong hinihintay pa. Huwag. Please. Please. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako nasasabi ang lahat sa iyo. Wala pa akong nababawi sa 30 taon pa. At sa aking mga bisig, unti-unting nawala ang kanyang hininga. Ang kamay niyang hawak ko, Kuya Will, unti-unting nanlamig.
Unti-unting nalamig ang tunog ng makina. Tuluyang tumigil. Isang tuwid na linya na. Kuya Will, wala na. Hindi ako nakapagsalita. Niyakap ko si Papa. Inilipat ko ang mukha ko sa kanyang dibdib. Ang dibdib na dati kong naririnig na humihinga. Tahimik na. Pa, bakit ka umalis? Kakauwi ko pa lang, di ba? Kakabalik ko pa lang. Akala ko marami pa tayong panahon. At doon ako umiyak na parang isang maliit na bata, Kuya Will. Dahil sa loob ng 30 taon na pinilit kong maging matatag, noong gabing yun, anak lamang ako. Isang anak na naghahanap sa kanyang ama. Ngunit hindi na niya ako kayang sagutin pa. Pagkatapos ng libing, umuwi ako sa aming bahay. Napakatahimik na. Wala na ang boses ni Papa. Wala na ang tanong niyang, kumain ka na ba? Wala na ang paalaala niyang, magpahinga ka anak. Wala na ang taong pinakahihintay kong makasama pagkabalik ko mula sa ibang bansa. At doon ko tinitingnan ang aking buhay. Wala akong asawa. Wala akong anak. Wala akong katuwang. Wala akong sariling pamilya, Kuya Will, at ang aking mga ipon halos wala na rin. Ang 30 taon kong pagtatrabaho naging mga resibo ng ospital na lang. Mga gamot, mga laboratory, mga bayarin at hindi ako nagsisi nun. Ngunit may isang tanong na hindi ko matakasan. Sino ang aalagaan ko ngayon? Dahil sa loob ng napakaraming taon na sanay akong may ibang taong kailangang tulungan. Ngayon, ako na lamang. Nang gabing iyon, kinuha ko ang isang lumang litrato mula nung high school pa ako. Nakita ko ang dating Dilay. Maganda, masiyahin, puno ng pangarap. At tinanong ko ang sarili ko, nasaan na ang Dilay na yun? Kailangan siya nung nagsimula akong magtrabaho, nung nagsimula akong magpadala ng pera, nung tinanggihan ko ang mga lalaking nais kong mahalin, o noong paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko sa susunod na lang. Marahil hindi naman siya tuluyang nawala. Isinantabi ko lamang siya. Isinantabi ko ang kanyang mga pangarap. Isinantabi ko ang kanyang pagmamahal. Isinantabi ko ang kanyang sariling buhay dahil gusto kong maging maayos ang lahat. At ngayon, maayos na ang lahat. Ang mga kapatid ko ay may kanya-kanyang buhay na. Ang pamilya ko ay nakatayo na sa sarili nilang mga paa. Ang mga responsibilidad na napasan ko sa loob ng napakaraming taon natapos na. Ngunit ako ay hindi marunong kung paano magsisimula. Kaya Kuya Willie, hindi na ako magtatanong kung makikita ko pa ba si Luisito. Hindi na yon ang pinakamabigat kong problema. Marahil, si Luisito ay isa lamang alaala ng aking kabataan. Isang taong nagpaalala sa akin na minsan, meron din akong sariling mga pangarap. Ngunit ang mas mahalagang tanong ngayon ay, Dilay, ano ba ang gusto mo? At sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 30 taon, Kuya Willie, wala ako may sagot. Ngunit marahil yun na mismo ang simula. Dahil kailangan kong matutong muli, matutong kumain para sa sarili ko, matutong magpahinga, matutong tumanggi, matutong tumanggap ng pagmamahal at marahil. Kung dumating ang isang lalaki
na tunay na tatanggap sa akin, hindi na ako magsasabi sa susunod na lang. Dahil halos 30 taon, ang buhay ko ay puro sa susunod. Ngayon, ako naman. At kung mayroon man akong huling mensahe para kay Papa, eto yun. Pa, hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ginagastos ko para sa'yo. Hindi ko pinagsisisihan na naubos ang aking ipon. Hindi ko pinagsisisihan na napagod ako. Dahil kung bibigyan ako ng pagkakataong ulitin ang lahat, ikaw pa rin ang pipiliin kong alagaan. Ngunit may isang pangako kong iniwan sa akin bago mo tuluyang ipikit ang iyong mga mata. Mabuhay ka para sa sarili mo. Pa, tutuparin ko yun. Hindi na ako maghihintay ng susunod dahil marahil ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang pag-akalang palagi tayong may bukas. Ngayon, nauunawaan ko na may mga taong maaari mong bigyan ng pera, maaari mong bigyan ng bahay, maaari mong bigyan ng lahat, ngunit ang panahon hindi mo kailanman mabibili. At kung ang taong mahal mo ay nasa harap mo, yakapin mo siya. Sabihin mo, mahal kita. Salamat. Patawarin mo ako dahil baka bukas ang pagkakataong hinihintay mo wala na. Maraming salamat, Kuya Willie. Ako po ito, si Dilay, ng taga Magbet, North Cotabato.